Daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me sa'yo, Jesus. Alam ko you can lead and guide me, because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran. Nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me, because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me, because God works in you for me. salamat sa Diyos sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus. Salamat, Ama, sa mabuting daan. Salamat, Ama, sa mabuting daan. Salamat po, aming Ama. Salamat po, aming Diyos Ama.
Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live, YouTube Live. Dito po sa ating segment, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Huwebes ng gabi ng May 28, 2026. Live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood dito sa Pilipinas at maging sa abroad ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. Wine-welcome po natin at ina-acknowledge ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. At para ma-shout out, mabati ang ating mga ka-Bible study, ay atin po munang i-welcome at pabatiin si Brother Edwin Santiago. Brother Edwin, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Welcome po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Salamat po sa Panginoong Diyos. Ngayong gabi ay may mabuti tayong pagkakataon na tayo po ay muling magkwentuhan, tumalakay ng mga bagay na may kinalaman po sa ating pananampalataya. Kami po, ni Brother Willie, ay makikisuyo sa inyo na pakilike, pa-comment po, and pa-share kung saan po kayo naroroon upang malaman po namin ni Brother Willie kung saan na po ang nararating ng ating programa. At ngayong gabi ay maaga po naming binabati ng magandang gabi ang lahat ng mga nakatutok sa YouTube Live. 36 po ang ating maagang tumutok. Magandang gabi po kay Sister Noemi Visitacion, Sister Aurelia Gabriel, Brother Philip Lopez, Motorized Sniper, Brother Narciso Zabra, Charlans, Rolly Bermus. Magandang gabi po from Lawag City, Ilocos Norte. Mar Dulay. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Pa po. Sister Lisel Paspa, good evening, Brother Willie, and to all listeners. Shout out to the ex-MCGIs who are listening. Ayan, marami ha. Magandang gabi po sa inyo, mga ex. Maximo Estela, Brother Charlie Camacho, magandang gabi po. Kay Terminator at kay Kiboy. Sa
Facebook naman po ay meron tayong 17 live viewers. Magandang gabi po kay Ninyo Ray Liwanag, Tarnate. Siyempre, kasama ang kanyang nanay, yung kanyang kapitbahay na palagi pong nakasubaybay sa atin. Kay Brother Marlon Canya, Victor George Villa Vicencio, magandang gabi po. Brother Jerry Dibuon, Moises Clay Ramos, magandang gabi po. Ayan, nandun din pala si Brother Narciso Sapra sa Facebook Live. Ayan, magandang gabi po sa lahat na nasa Facebook, magandang gabi sa lahat na nasa YouTube, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Uli, magandang gabi sa ating mga ka-Bible study. At sa mga bago pa lamang po dito sa ating Facebook page, YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala nang sila po'y ating makasama sa ating Bible study. Pagka po kasi kayo ay subscriber sa ating Facebook page at YouTube channel, kayo po ay palaging mabibigyan ng notification pagka tayo po ay mayroong ganitong live streaming at tayo po ay may mga bagong upload na videos. Ang atin pong schedule ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. At kapag naman po Linggo, alas 9 ng umaga. Sa darating na Linggo, meron tayong water baptism. Alauna po yan ng hapon pagkatapos po ng ating worship service. Meron po tayong paksa na ipagpapatuloy sa darating na Linggo, alas 9 ng umaga, ang mga putong ng gantimpala na tatanggapin sa hukuman ni Kristo ng mga naligtas na Kristiyano ayon sa Biblia. Bali ito, Brother Edwin, topic series. Opo. At alam ko pangatlong linggo, Tama po. Brother Edwin. Opo. Yang paksa na yan. Yung dalawang sunod na Sunday ay hindi pa natin natapos yung paksa, Brother Edwin. Kaya itong darating na linggo ng May 31, Yes. last Sunday para sa buwan ng Mayo, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Sabihin Hunyo na, ano? Oo, alam mo na. Oo. Lapit na yung aking birthday. Yes. Nangangamoy na, Brother Willie. Oo. Yun nga pala yun, ha? Yun, itong ating paksang ito ay ating ipaglilingkod sa darating na linggo, alas 9 ng umaga kung loloobin ng Panginoon. At sa alauna naman ng hapon, Brother Edwin, Opo. yung ating water baptism, Yes. meron namang mga nagpasabi na, Brother Edwin, na sila ay ready na para tanggapin yung ating ipinag-aanyaya na water baptism. Yes, Brother Willie. At ngayong gabi, Brother Edwin, tayo ay mag-umpisa na. Meron pa bang mga humahabol dyan, nagpapa-shoutout? Yan, si Brad Job Steus, si Brother Nestor Nuelan. Good evening and discussion and conversation friends. Ayan. Sa ano po, sa Facebook, ayan, still 17. Go ahead, Brother Willie. Okay, muli po, binabati natin ang lahat ng nasa Facebook at nasa YouTube. 41 na ang nakikita ko sa YouTube Live, Brother Edwin. Yes, at 17 naman po, live viewers sa Facebook Live. Yan, ang ating tatalakayin ngayong gabi, Brother Edwin, Opo. meron kasing nagbigay ng kanyang tanong. Opo. Iniwan sa ating YouTube channel at yan, nag-comment siya ron, Brother Edwin. Nag-iwan siya ng kanyang katanungan. Pakibasa mo na. Po, ito po ay galing kay Goliath. Sabi po niya, Brother Willie, bakit hindi po kayo na lang ang magprograma ng itanong mo kay Santiago? Malaking sampal po ito kay DSR. Yan, ang nagbigay ng tanong ay si Goliath. Yes, Brother Willie. Ang tinatanong ni Goliath, bakit hindi po kayo na lang ang magprograma ng itanong mo kay Santiago? Yes. Malaking sampal po ito kay DSR.
Siguro, Brad Edwin, itong si Goliath ay miyembro sa MCGI, ano? Nakalalaman po, Brother Willie. Oo, kasi kinukumpara niya si DSR Yes. sa akin, ano? Opo. Na sinasuggest niya at tinatanong din niya na bakit hindi na lang ako magprograma ng itanong mo kay Santiago. Yes. Opo. Dahil malaking sampal kay DSR, kay KDR. Pagka nagprograma tayo nung itanong mo kay Santiago, Brad Edwin. Opo. Ito naman ang ating maibibigay na sagot dyan kay Goliath. Itong ating ginagawa ngayon, Brad Edwin, Opo. magsasampung taon na itong Facebook Live natin, ano? Yes. Na tayo ay may nagproprograma, Bible study, sumasagot sa mga tanong ng mga tao. Dito pa lang malaking sampal na kay KDR to, Brad Edwin Opo, para sa sinampal na mag-asawang sampal dyan, Brother Willie. Oo, kasi tayo nag-start ng 2016 at Opo. yan, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy, 2026 na, no, Brad Edwin? Yes. Brother Willie, 10 years na po. Sa Facebook Live yan, Opo. sa darating na July. Sa YouTube naman 2010 tayo nag-start. Meron na pong 16 years. Ngayon, ang ibig kong sabihin, Brother Edwin, itong ating programa ay nagtuloy-tuloy Yes. sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, Brother Edwin. Opo. Kasi yung programang itanong mo kay Soriano, Brother Edwin, Opo. yan kasi kung ipagmalaki yan ni KDR, siya ang niyan, may konsepto. Opo. Siya ang brainchild na Edwin. Opo, saan nakaisip ng segment na yan? Siya nakaisip. At yan, ipinagmamalaki noong araw na walang makagaya, walang makatulad ng programa na yan na itanong mo kay Soriano, Brother Edwin. Yes, opo. Hindi kakayang gayahin niya ng ibang mga relihiyon. Yes. Ayan. At yun, Brother Edwin, sa mga miyembro doon, binibigyang diin na kasi si KDR ang nakaisip niyan. Opo. Kumbaga, ang credit ay binibigay kay KDR. Yes. Ngayon, ito naman ang nangyari, Brother Edwin. Ano po ang nangyari? Noong 2021 ng Pebrero, pumanaw si Brad Eli. Opo. February ng 2021. Yes. Ngayon po ay May ng 2026. Brother Edwin. Opo, halos 5 taon na po ang nakalipas. 5 taon na mahigit, Brother Edwin, Opo. Ang napansin ko lang, noong pumanaw si Brad Eli, nung siya'y namatay, Opo. nilibing, Yes. kasama ng nalibing, Yes. yung programang itanong mo kay Soriano. Yes, Brother Willie. Kasi talaga nung mamatay na si Brother Eli, talagang totally nawala na yung itanong mo kay Soriano na segment, Brother Willie. Oo. At yun, nawala yung itanong mo kay Soriano, nawala rin yung Bible exposition, Brother Edwin. Yes. Ngayon, yung mga kasama natin sa Facebook at YouTube, pareho ba? Nung ating obserbasyon. Tanungin natin, Brother Edwin, kung sila ganun din ang kanilang analysis. Ganun din ang obserbasyon nila na 2021 pa ay nawala na yung Bible exposition, nawala na yung itanong mo kay Soriano. Hindi po, tanungin natin sandali itong mga taga-subaybay natin. Ganyan din po ba ang inyong ang pagkakaintindi o pagkakaalam ang taga-subaybay na sabay nawala itong tanong mo kay Soriano tsaka ang Bible expositions since 2021? Oo, Brother Edwin, February 11 sa Brazil, no? Opo. Si Brad Eli ay pumanaw. Yes. Ngayon, February 12 naman dito sa Pilipinas yan, Brother Yes, Edwin. opo.
para alam ng mga Bible study natin yung binabanggit natin na panahon ng pagpanaw ni Bradley. O yung February 11, Brother Willie, is Brazilian time. Yes. At yung February 12, 2021 is PST, Philippine Standard Time. Yes. Yan. So yun. Gaya po ng aking binabanggit kanina, kasabay po ni kapatid na Eli na nawala itong segment na itanong mo kay Soriano at ito pong Bible exposition. Ay po ba, ganun din po ba ang inyong pagkakatanda na nangyari? Bigay nga po kayo ng comment. Ayan, sabi po ni Alan Joseph Pulido, you're all gone. Up that 2021, Brother Julius Ordones. Yes, your question to Soriano was also buried. Sabi ni Terminator. Yun, Brother Willie. Ayan, yung, di ba, yung natatandaan ko kasi Brad Edwin kung bakit lumitaw yung itanong mo kay Soriano eh. Opo, Brother Willie, maikwento natin sa ating mga taga-subaybay. Ano pa talaga ang naging dahilan? Bakit ba nagkaroon ng segment na itanong mo kay Soriano? Ganito kasi yan, di programa ang dating daan. Yes. O ngayon, dumating yung pagkakataon na nasuspinde yung programa, yung pamagat Opo. na ang dating daan. Yes. Kasi nga, si Brad Eli, yung kaniyang tatak, yung pagsasalita, Brad Edwin, Yes, opo. Yung nagmumura, Opo. yon doon siya nabubutasan, Brad Edwin eh. Tama po. Kahit ang MTRCB ay madalas siyang bigyan ng warning Opo. na bilang religious program, Yes. siya preacher, ay hindi dapat na lumalabas sa bibig niya yung mga ganong pagsasalita, yung pagmumura. Opo. Lalo nung makasagutan na niya yung ang tamang daan. Opo. Yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo, Brother Edwin. Yes. Talagang umuulan ng mura. Oo, talagang nagkakamura. Talagang kaliwat kanin ang mura na nangyayari, Brad Edwin. Opo. Di ayun na. Napatawan si Brad Eli ng suspensyon ng MTRCB. Opo. Hindi na pwedeng magprograma na gamit yung pamagat na ang dating daan. Yun. Opo. O ngayon, eto na si KDR. Sabi ni KDR, Uncle, kung hindi magagamit ang programang ang dating daan, kasi sinuspindi Brad Edwin Opo. ang suspension mga 3 buwan, ganyan. Tagal-tagal pala. Oo, di ka, Uncle, ang ating gamiting programa itanong mo kay Soriano. Yun. Ayan, Brad Edwin. So doon ay pinanganak ang itanong mo kay Soriano. Yun. Dahil nga nasuspindi yung programang ang dating daan, si KDR ang nagsabi kay Brad Elin, di Uncle, gamitin na natin yung itanong mo kay Soriano. Yun. Yun. Kaya yun, na meron pa nga kanta dyan Itanong, yung itanong. Yung itanong, yung itanong. Tanong mo'y didinggin, kasagutan. Diba? Ganun ang Kasagutan kakamtin, itanong mo, itanong mo, itanong mo. Itanong mo kay Soriano. Ayun. Ayan, Brad Edwin, ang kwento kung papaanong yan ay naging pamagat na ng programa. Di pala ang kwento ng Brother Will. Nasuspindi yung programang ang dating daan. So dahil para matuloy pa rin yung broadcast, ginamit yung itanong mo kay Soriano. Yes. Brad Edwin. Oh. Ngayon, itong ating nagtatanong na si Goliath, Opo. tinatanong niya sa akin, bakit hindi na lang ako magprograma ng itanong mo kay Santiago. Yun. Dahil malaking sampal kay KDR yun, Brad Edwin. Opo. Yun nga, ang sabi ko, sa ginagawa nating ito, Brad Edwin, na tuloy-tuloy, yung ating programa sa Facebook Live, YouTube Live. Opo. Malaking sampal na rin kay KDR ito, kay DSR. Opo. Kasi,
Yun ngang itanong mo kay Soriano na ipinagmamalaki ni KDR na siya ang nakaisip, Brad Edwin. Opo. Nung 2021 pa, yun ay natigil na rin at kasama na rin nailibing sa hukay. Si Brother Eli. Oo. Kasama na rin nailibing ni Brad Eli yung programa na yon na itanong mo kay Soriano, Brad Edwin. Opo. Na ang ano dyan, ang ating nakikita na katawa-tawa, Brad Edwin. Yes. Kaya ako nasasabing katawa-tawa. Bakit po? Kasi yung nakaisip noong itanong mo kay Soriano na si KDR, Yes. Brad Edwin, buhay pa hanggang ngayon. Opo. Hindi pala niya kayang gawin yung yung pinagawa niya sa tsuhi niya, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. Tsaka lumalabas yan, Brother Willie. Ang naisip lang niya yung pamagat. Pero yung buong konsepto nung buong segment, hindi niya kayang gampanan, Brother Willie. Oo, kasi siya pala ang utak, sa kanya palang idea yung itanong mo kay Soriano. Yes. Diba, Brad Edwin? Oo. At yan nga ang pinangangalandakan nung araw Yes. Sa maraming mga relihiyon, may programa sa radyo, television, wala ikang makatulad, walang makapantay dyan sa itanong mo kay Soriano. Yes. Yan si KDR ang nakaisip niya, Brad Edwin. Diba, yung palang mismo nakaisip, Brad Edwin, Opo. napatunayan ng pangyayari na nung mawala si Brad Eli, hindi niya kaya, Brad Edwin, na yung naisip niyang programa, siya mismo, siya ang gumawa. Siya ang magpatuloy, Brad Edwin. Dahil, Brother Willie, kung talagang malasakit itong itanong mo kay Soriano ay maituloy yung segment. Dahil siya nga ang may concept, siya ang may idea. Okay, dapat yun ang unang-una lang ituloy. At ganito, Brad Edwin, baka nagkakalimutan na. Ano po ba yun? Noong namatay si Brad Eli, Yes. natatandaan ko, isa-isang pinagsalita yung mga KNP na yan, Oo. Brad Edwin. Oo. Yang sila Josel, Yes. yang sila Mel, di ba? Yes, naalala ko na naman si Kuyang Roland. Oo nga, Brad Edwin. Di ba, isa-isang nagsasalita yung mga KNP at pinalalakas ang loob ng kapatiran na nawala man ng kapatid na Eli, may rason para magpatuloy. Oo, may rason daw para magpatuloy. Di ba, Brad Edwin? Oo, may rason para magpatuloy. Ibig sabihin, si KDR yun. Oo. May rason para magpatuloy. Yun, tama. O ngayon kani-kanya na ngayong pagpapalapad ng papel yung mga KNP. Opo. May nagsabi na yung mga unheard truth na yan, kayang ituloy yan ni Brad Daniel. Kasi mga kapatid, napatunayan namin, kahit po hindi sila mag-usap na magtsuhin, kahit sila'y magkalayo ng lugar kasi nasa abroad nga si Brad Eli si KDR kasama naming mga KNP, may mga binubuksang hiwaga sa amin si KDR. Yung talata ng Biblia na ibibigay ni KDR, yung paliwanag, mas nauunahan pa niya magpaliwanag si Brad Eli. Galing naman pala, no? Oo, at pag si Brad Eli na nagpaliwanag, nung talata na pinaliwanag ni KDR, saktong-sakto mga kapatid. Uy, talaga ba? Parang nag-usap. Ganun ba? Magka-frequency. Siya nga. Ayun. At alam mo, Brad Edwin, kung yung sinasabi natin ito, alam din ng ating mga Bible study, Brad Edwin. Opo, sige nga po, pag-comment po kayo at babasahin po namin ni Brother Willie kung ito po aming sinasabi ngayong gabi ay nadinig nyo na sinasabi rin ng mga KNP nung ideklara ni Kuya na patay na si kapatid na Eli. Oo, napapasigula, Brad Edwin, puro English yata yung nababasa ko mga comment. Mukhang kaya parang ayoko magbasa na yung comment, Brother Willie, puro English Sabi, you should ask the king of Egypt. Oo, baka naman napunta lang sa translation. Hindi ba tayo?
Oo. Ah, Hindi, baka talagang English talaga, Brother Willie. ganun ba? Oo, mukhang English spoken itong mga... pero parang may translation. Ah. Paki-adjust nga natin. Ayan, sabi niya, Charles, they say it's going to be a frequency. Oo, mukhang sa translation, Brother Edwin, ano, baka naka-auto translation eh. Mukhang mauubusan ako ngayong gabi, Brother Willie. Baka mag-nosebleed tayo dito. Napapansin ko, nangangati na ng ilong ko. KNP Boleros, we just heard that now, Goya, Sa Facebook, Tagalog sa Facebook, Brother Facebook, Edwin. Tagalog, ayan, hintayin mo. Sabi ni Roland. Ayan. Sabi ni Brother Marlon Tanya. Siyempre, kanya ng Brother Edwin, pagpapalapad ng papel ang mga KNP, di ba? Oo, Pagandahan na ng sinasabi, di ba? Kanya-kanyang hagod sa likod, Brother Willie. Oo, kaya nung pasukan sila ni Chairman, Ni Kuyang Roland. ni Kuyang Roland, matindi talaga yung binitiwan ni Chairman. At saka talagang ibang bumanat si Kuyang Roland with conviction, Brother Oo, Willie. kaya sabi ni Chairman, mga kapatid, yung unheard truth, kayang-kayang ituloy ni Brad Daniel yan eh. Yes. Ayun, Brad Edwin. Oo. Hiwaga. Oo, hiwaga ba hinihintay? Hintayin mo, hiwaga. Hintayin mo. Ayun. Ngayon, rin na ngayon si Kuya. Paano, Brad Edwin, nung pumasok na si Kuya, si KDR? Oo, sabi niya, Brother Roland, iba, meron kang inaasahan sa akin? Hindi, sabihin mo na meron ka talagang iniintay. Nasa hot seat na si... Mainit din. Talagang hindi pa nakakapagsalita ang Kuyang Roland eh. Si Kuya talagang nagbabatiin eh. Hindi, sabihin mo na may inaasahan ka talaga sa akin. Yan ganyan na ang Ng banda huli, sabi ni Kuya. Brother Roland, pasensya ka na. Hindi naman ako magkakalkal ng hiwaga dito. Ayun. Nangyari, Brother Willie, yung mga KNP, hindi nag-align yung kanilang mga sinasabi. Una-una, may hiwaga na nare-reveal. Tapos sabi naman ni Kuya, hindi naman siya magkakalkal ng hiwaga. Diba? Tapos airing ngayon si Kuyang Roland. Hiwaga, hintayin mo. Tapos pumasok ngayon si Kuya, hindi na naman magkakalkal. Diba? So, talagang may problema sila, Brother Willie. Kasi naramdaman ni KDR siya makukompromiso dyan sa mga sinasabi ni Chairman. Yes. Brother Edwin. Oo. Kasi pinapangako ni Chairman na yung mga hiwaga, mga unheard truth maitutuloy ni KDR, Brother Edwin Kasi naman, Brother Willie, hindi mo naman masisisi ang Kuyang Roland dahil nung buhay si Brother Eli. Ganun din naman ang ginagawa ni Kuya. Patapang siya malakas ang loob niyang maghamon ng debate sa iba't ibang mga pastor dahil andyan ang uncle niya. Ngayon namatay yung uncle niya. Hindi tameme din siya, di ba? Oo, di ba? May video pa nga si KDR, sabi niya pagka ang pastor ayaw magpatanong. Di ba? Bopulsyon. Walang laban. Oo, Brother Edwin. Yes. Tapos pinagmamalaki pa ni KDR nung siya estudyante pa sa kolehiyo yung kanyang professor natandaan siya. Kasi matanong si KDR. Napapansin ko Mr. Rason, yung tanong ka ng kaya lang, Brother Edwin, yun ang napansin natin. Ewan ko lang kung napansin din ng mga nasa Facebook, nasa YouTube, na si KDR, nung buhay lang si Brad Eli, doon lang siya buo ang kanyang kumpiyansa, Brad Edwin. Buo ang tiwala, Brother Lee. Oo, siya pa matapang maghamon ng mga debate, diskusyon. Yes. Diba? Tapos yung mga magtatanong, sinasabi pa, Brad Edwin, na itanong nyo na. Lahat ng gusto nyong itanong, anything under the sun. Yes, Brad Edwin. Kahit anong tanong na nasa ilalim ng araw. Ganon. Kaya lang, nagbago ang lahat, Brad Edwin. Yes. Nang si Brad Eli nga ay pumanaw. Diyan ang twisting na nangyari, Brother Willie. Nawala na nga yung Bible exposition sa radio, television yung itanong mo kay Soriano na yan, Brad Edwin, nawala na rin. No? Yes, Brother Willie. Ngayon, Brad Edwin, itong si Goliath, the way I look at it, para sa kanya, pwede kong gawin yung programa na itanong mo kay Santiago. Yes. No? Opo. Ano ba nangyari?
Translate. Sabi ko na nga ba, naging English eh. Ayan. Ayusin lang muna natin at para pag binabasa yung mga comment, mabasa ni Brad Edwin ng maayos. Yun. Ayan, sige, may mga English pa na sumunod. Dapat pala igaganon. Sige. Para makita natin yung mga nagtatanong. Ayan. Ganito, Brad Edwin. Opo. Ako kasi, buhay pa si Brad Eli, nakita naman niya, Brad Edwin, yung aking kakayahan. Opo. Nung siya magpaalam kay Don Manolo Fabis sa radio program ni Don Manolo, yung Genius Family, Brad Edwin. Opo. Nung magpaalam si Brad Eli na siya mag-e-exit kay Don Manolo, Opo. ako yung ipinalit ni Brad Eli. Opo. Siya yung nagsabi kay Don Manolo Fabis na si Brad Willie na yung papalit sa akin dito, Don Manolo. Opo. Nung umpisa nga si Don Manolo, medyo masungit pa sa akin, Brad Edwin. Parang hindi pa payag at kumbisito, Brother Willie. Oo, sabi ni Don Manolo, Brad Eli, ganito ha, pagka hindi ko nagustuhan yan, papalitan ko agad yan. Yun ang kondisyon. Oo, sabi ni Brad Eli, subukan mo muna Don Manolo. Hindi ko naman i-recommenda si Brad Willie kung ako mapapahiya sa'yo. Yes. Ayan, Brad Edwin. Di yun na. Noong pagdating ng programa, ako na nga talaga ang sumalang. Kung 2 oras yung Brad Edwin, Yes. 2 oras akong tinanong ng mga tao. Opo. At sumagot naman ako sa mga tanong, Brad Edwin. Yes. At ayun, nakita ni Don Manolo, Brad Edwin, na yung programa natapos na. Kahit tapos na yung programa, Brad Edwin, may mga tumatawag pa kay Don Manolo Yes. Ibig sabihin, Brother Willie, yung inaasahan ni Don Manolo, ay nakita niya sa'yo. Yes. Na talagang hindi ka sumablay. Oo, meron kang tumawag kay Don Manolo Sabi kay Don Manolo, kami ika ay nagbiyahe. Opo. Pero ika nung marinig namin yung bago mong kasama, tinabi namin yung sasakyan namin sa tabing kalsada at nakinig kami. Opo. Para ika Texas yung kasama mo kung makipagsalpukan. Brad Edwin. Totoo naman. Tuwan-tuwa si Don Manolo nung kinikwento sa akin Inikang nakikinig sa atin, Brad Willie. Huminto ika at tinabi yung sasakyan. Dahil nasarapan sa pakikinig. Yes. Dahil ika nung nakikipagsagutin ka na ron sa nagtatanong, Don Manolo, matindi ika yung bago mong kasama. Para ikang Texas, kung makipagsalpukan, Brad Edwin. Uwi kikik, Brother Willie. Yun, Brad Edwin, nagtuloy-tuloy yun. Oo. Yung programa ni Don Manolo, marami, Brad Edwin, ang talagang tuwing ako yung nakasalang doon, nakaupo doon. Yes. Talaga namang lahat na ng pwedeng itinanong na sa akin, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. Sabi nga ni Don Manolo, alam mo, Brad Willie, pag si Brad Danny ang kasama ko. Kasi dumating yung panahon, Brad Edwin, na nagpalitan na kami ni Danny Navales Oo, kasi may nangyari doon Kasi parang nagkaroon din ng issues no? Oo, kasi si Don Manolo, siyempre natutuwa siya ron sa tinatakbo ng programa niya, Brad Edwin. Oo. Minsan nakapagsalita si Don Manolo on air. Oo. Sabi ni Don Manolo, alam niyo po, si Brad Eli Soriano talagang mabilis sa Biblia yan. Nakasama ko yan Talagang mabilis, sabi ni Don Manolo. Pero alam niyo ba, na meron ng mas mabilis kay Brad Eli sa Biblia? Ako po. Ayun, doon nagka-problema, Brad Edwin. Doon na nadisgrasya, Brother Willie. Nakamonitor si Brad Eli. Opo. Pinapakinggan yung mga sinabi ni Don Manolo. Sabi ni Don Manolo, pero ngayon po masasabi ko na may mas mabilis na kay Brad Eli sa Biblia. Opo. Si Brad Willie Santiago yun. Yan na. Nako, Brad Edwin. Ano na ang kasunod na nangyari? Nung marinig ko yun siyempre alam ko si Brad Eli nagmo-monitor. Oo. Sumagot naman ako, Brad Edwin, para habulin ko yung sinabi ni Don Manolo. Oo. Kumbaga sa sunog, pamatay sunog, Brad Edwin. Yes, oo. Oo, sabi ko, Don Manolo, pasensya na po. Sa Biblia po kasi, nakasulat
na yung estudyante, yung alagad, Opo. hindi pwedeng maging mas mataas pa sa kanyang guro, Yes. Brother Edwin. Oo. Kaya po hindi ko po matatanggap yung sinabi nyo na yun, Don Manolo. Oo. Ako po ay estudyante lamang ni Brad Eli Soriano. Yes. Oo. Ayun, Brad Edwin. Kumbaga, yun yung Naging sagot mo. naging sagot ko. Naisip ko ng paraan para lang mahabol yung sinabi ni Don Manolo. Eh, ang problema, Brother Willie, yung apoy nandun na sa kusina. Oo, ang nangyari, Brad Edwin, pagkatapos tong programa namin ni Don Manolo Fabis, Oo. di ako ay magre-report na sa office ni Brad Eli. Oo. Oo. Kasi gagawa na kami ng paksa eh. Opo. Brad Edwin, magbabalangkas na kami ng mga outline. Yes. Ito na, Brad Edwin. Pagpasok ko sa office ni Brad Eli, agad ako sinalubong ni Brad Eli. Brad Willie. Sa susunod na linggo, si Brad Danny muna uupo kay Don Manolo. Ayan na. Ayon. So, ibig sabihin, yung hinabol mo na sunog, hindi mo napatay lahat, Brother Willie. Oo. Hindi nakaligtas. Oo. Sabi ni Brad Eli, magsalita na kayo ni Danny. Oo. Alternate kayo. Ha? Kaya sa susunod, si Brad Danny na muna ang upo. So, pahinga ka muna. Pahinga ka muna, Brad Willie. Alam ko na, Brad Edwin, ang nangyayari eh. Matik na, Oo, kumbaga napakinggan nga ni Brad Eli yung mga sinabi ni Don Manolo. Yes. Di ako naman, sabi ko, Brad Eli, okay po sa akin yan. Pabor sa akin yan na mapahinga din ako. Opo. Kasi kako, yung aking mga anak, maliliit pa sila, Elaine at Limuel, Brad Edwin. Yes, opo. Para naman mayroon akong oras sa aking mga anak, maipasyal ko rin sila. Ayan, Brad Edwin. Opo. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study, dyan sa aking nabanggit na yan, ha? Yes. Ayan naman true to life, Brad Edwin. Totoong buhay, Brother. Oo, hindi ko gawa-gawa yan. Ganito, Brad Edwin. Si Brad Eli, may nakita ng kakayahan, Opo. kapasidad ko. May potensyal. Oo, na yung mga tanong, kahit di ko nakikita yung mga nagtatanong, Brad Edwin, nasasagot ko naman. Yes. At pagka si Brad Eli ay hindi makakapunta sa mga Bible exposition, Brad Edwin. Yes. May pinapadala si Brad Eli na para pumalit sa kanya doon sa mga Bible expo na hindi niya mapupuntahan. Opo. At ako yun, Brad Edwin. Hindi si Kuya. Hindi si KDR. Yun lang. Hindi yung ibang mga MIC, KNP, pag pinapunta ni Brad Eli, nadidismaya siya. Baba, pinapunta doon si Efren. Oo. Pinapunta roon si Resty. Yes. Dismayado si Brad Eli kasi ang report ng mga kapatid, Brad Eli, nagpaksa lang po rito si Brad Efren, si Brad Resty. Oo. Tapos pinauwi na po yung mga tao, hindi po nakapagtanong. Yun. Yung Brad Edwin ang report. Oo. Kaya dismayado si Brad Eli. Ha? Kaya nung ako na pinapupunta ni Brad Eli sa mga Bible Expo na hindi siya makakapunta, isa lang ang bilin niya. Ano po ang bilid? Magpapatanong ka, Brad Willie. Hindi pwedeng ang mga tao hindi makakapagtanong sa'yo. Oo. Yun naman ang aking Brad Edwin, kay Brad Eli, yun ang aking tinatanggap na order. Baka naman sabihin ni Kuya ngayon wala namang binilin si Uncle na pagpatanong ka, Daniel. Doon nga nagka-problema si KDR nung siya nagpapalusot na Brad Edwin. Oo, Brother Willie. Yung ang ibig ko sabihin, buhay pa si Brad Eli. Opo. Nakita niya yung Brad Edwin na meron siyang kasama na pwede niyang asahan. Pwede siyang makapag-relax-relax. Oo, pwede niya i-deploy, Brother Willie. Meron nga pagkakataon pa, Brad Edwin, pasakay na ng eroplano si Brad Eli. Oo. Nasa loob na ng nasa hagdanan na. Nung ako'y tawagan. Umaga yung Brad Eli, pagkatapos ng pagsamba sa umaga sa Apalit. Yung pala alas 9, may sinet na Bible exposition sa Amerika, Los Angeles. Ano yun? Sa, kumbaga, by phone yun, by phone. Opo. Brad Edwin. Wala nang masyadong preparasyon nun, Brad Edwin. Opo, subuan na. Subuan na. Siguro mga 20 minutes na lang. Tinawagan ako sa telepono ni Brad Mel. Brad Mel, napatawag ka. Brad Willie, nasa aeroplano na kami ni Brad Eli. Sa hagdanan na kami. Papasok na kami sa loob. Kakausapin ka.
Di binigay yung telepono. Sabi ni Brad Eli, Brad Billy, pumunta ka sa studio dyan sa Palit at meron palang sinet na Bible exposition ng mga taga Los Angeles. Bahala ka na. Yun lang sinabi. Ganon lang. Bahala ka na. At ako sasakay na sa loob ng eroplano. Papasok na. Yun. Ayan, Brad Edwin. Opo. Di yun. Natapos yung Bible exposition na ano lang, biglaan talaga yung Brad Edwin. Sabihin na ano yung exposition sa Los Angeles na kahit wala si Brad. Oo, nairaos. Walang nag-aberya. Di okay, Brad Edwin. Yes. Yun yung sinasabi ko na buhay pa si Brad Eli. Opo. At marami na mga nakakita, Brad Edwin, Yes, Brother Willie. na yung mga ganong kagipitan. Kumbaga, ako ang nagiging troubleshooter, Brad Edwin, ng panahon na yun eh. Yes, Brother Willie. Brother Willie, isa na lang. Sige. Yung nabanggit mo na manonood ng concert ni Marimar ba? Yung Marimar concert. Oo. Aralan naman yung Brad Edwin. Paano ba ang nangyari doon, Brother Willie? Meron pang isang paksa na dapat maituro sa mga manggagawa. Oo. Kobo concert ni Marimar sa Araneta Coliseum. Yes. Nasa libro ko pala, Brad Edwin, yan. Nandun ba? Oo, doon sa Pinoy Walking Bible. Nakalagay yung pangyayari na yan. Nakasulat doon na dahil si Brad Eli fan na fan ni Talia, ni Marimar, nag-concert sa Araneta Coliseum, sa Cubao, Brad Edwin. Iniwan na ni Brad Eli yung aralan ng mga manggagawa. Yes. Tinawag ako, Opo. Brad Willie, ito yung outline ng paksa para sa prayer meeting. Ikaw na magpaksa kasi aalis ako eh. Hahabulin ko yung concert ni Marimar. Yun. Brad Edwin, bahala ka na dito sa aralan na. Ikaw na magturo sa mga manggagawa. Ikaw na rin ang manalangin sa huli para isara itong aralan. Yes, kasi Brother Willie, kaya ako pinapakwento sa yan. Ano yan yan yung mga saradong libro na dapat malaman itong ating mga taga-subaybay, lalo na yung mga bago. Oo, kasi Brad Edwin, ganito. Yung nung ako'y mag-exit na sa MCGI, katakot-takot na paninira ang inabot ko. Ikaw ang pinaka-bobo, Brother Willie, sa manggagawa. Bobo ka naman yung Willie Santiago na yan. Saka hindi naman marunong mag-texto yan. Hindi nga marunong magpaksa yan eh. Oo. Pinakatamad, ka. Ayun, Brad Edwin, ang nangyari. Yes. Kumbaga, throwback lang tayo. Napag-usapan lang yung panahon na ako'y nasa MCGI, Brad Edwin. Yes. Na ako'y minapatunayan naman. Yes, Brother Willie. At yung mga matatagal na dyan, Brad Edwin, alam nila yung sinasabi ko, totoo. Tama po. Oo, may mga video ko nandyan, pero hindi ko alam kung mga sinunog na, Brad Edwin. Niransak na yan. Na hindi si KDR ang pumapalit kay Brad Eli pagka si absent Brad Edwin. Brother Willie, wala nga ako nadidinig na kwento noon ni Kuya. May ganitong pagkakataon na hindi pwede ang ganyan. Siya ang pumalit. Wala ako natatandaan na gano'n, Brother Willie. May nangyari sa Brazil na si Brad Eli hinimatay. Nag-collapse dahil sobrang pagod na. Yes. Ngayon, na-stop ang Bible exposition. Yes. Nandun naman si KDR sa Brazil. Ngayon, yung mga Brazilian nagtatanong, bakit daw hindi maituloy ni KDR yung Bible exposition? Siya naman ang Vice Presiding Minister. Yes. Kumbaga, siya ang deputy. Yes. Siya ang second in command. Opo. Eto na, nagpapalusot na si KDR. Opo. Sabi ni KDR, wala namang order sa akin si Brad Eli na ako ba may mag-Bible exposition. Yun. Ayokong mga has. Yan, Brad Edwin. Ba yung bang ganong event, Brother Willie, hindi namatay na nga. Iintay mo pang magbigyan ka ng order. Yun nga, Brad Edwin. Nung si KDR nagpapalusot na kaya hindi siya nagba-Bible Expo, wala naman daw order sa kanya si Brad Eli. Di tinandaan ko, Brad Edwin, yung palusot ni KDR. Eto na, nung si Brad Eli pumanaw na. Sabi ko, pagka ikaw, KDR, ginawa mo yung inaasahan ko, shoot ka na sa banga niyan. Brad Edwin. Yes. Ganito, namatay si Brad Eli. Nangungulekta ng abulyan si KDR, Brad Edwin, sa mga member. Samantalang hindi ba lang sila nagkausap? Yun nga, doon ko siya nasingitan, Brad Edwin.
Sabi ko, kaya ka hindi nag-Bible exposition kasi sabi mo, walang order sa'yo si Brad Eli na ikaw ay mag-Bible expo. Yes. Ngayong siya namatay, Brad Edwin. Oo. Hindi nga kayo nagkausap eh. Yes. Bakit pagka mangungulekta ng abuluyan sa mga miyembro, kahit hindi ka nabigyan ng order ni Brad Eli, nangungulekta ka? Siyempre, Brother Willie, ibang usapan yun eh. Pera na yan eh. Pera yun. Alam, pagka pera, Brother Willie, ang usapan eh, pera na to. Oo. Ay, Brad Edwin, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, napansin ba nila yun? Napansin ko na bakit sa Bible exposition may palusot si KDR? Hindi naman ako sinabihan ni Uncle. Walang order sa akin na ako'y mag-Bible expo at ayaw kong mangahas. Brad Edwin. Yes. Playing safe siya, Brad Edwin. Palusot siya. Bakit noong mamatay na si Brad Eli, biglaan yung pagkamatay ni Brad Eli, hindi na kayo nagkausap? Nabigyan ka ba ng order kay DR na mangulekta ka ng abuluyan sa mga miyembro? Isa lang ibig sabihin ng Brother Willie, pagka kukolekta siya ng abuloy, kahit sabihin niyang pangahas ako, okay lang. Oo, pagkakapirahan. Okay lang yan. Oo. Pero pagka siya mangangaral, Brad Edwin, Yes, wala order. Siya itatanungin ng mga tao, Yes. kailangan mo na may order. Kasi walang pera doon, Brother Willie. Yun. Ngayon, Brad Edwin, Opo. pasakali pa lang yun eh. Oo, nasa introduction pa lang tayo, pero alas 10 na, Brother Willie. Oo. Hindi ko pa nga nasasagot yung tinatanong nitong si Goliath. Ano? Opo. Ang tanong kasi ni Goliath, bakit hindi po kayo na lang ang magprograma ng itanong mo kay Santiago? Yes. Bagamat doon sa aking mga nabanggit, Brad Edwin, yung mga nakaraan, napatunayan ko naman na aya kong sumagot ng mga tanong ng mga tao. Yes. Actually, Brother Willie, ito sinasabi ni Goliath. Ginagawa mo na to since you start the program, Brother Willie. Yes. Kaya lang, hindi mo lang ginamit yung gusto niyang pamagat na itanong mo kay Santiago. Oo. Kasi nga, di ba, 16 years na yung sa YouTube. Yes. 10 years na sa Facebook. Na ako sumasagot talaga sa mga tanong, Brad Edwin. O ngayon, ang gusto lang ni Goliath, yung programa mismo, ang gamitin kong pamagat, itanong mo kay Santiago. Yes. O ngayon, bakit, Brother Edwin, hindi ko feel, hindi ko... Kursunad. Hindi ko... Bet, yan. Kumbaga, hindi ko gusto na magprograma ko na, yan, itanong mo kay Santiago. Sabi Brother Willie, hindi magaang sa pakiramdam mo na ipangalan mo yung programa sa itanong mo kay Santiago. Hindi ako komportable. Yun. Tama, exactly. Brother Edwin. Opo, bakit po? Bagamat kaya ko naman talagang sumagot sa mga tinatanong sa akin, no? Yes. Pero para yung programa ay sundan ko yung itanong mo kay Soriano, Brad Edwin. Yes. Meron kasi kung ayaw ng sundan, Brad Edwin. Opo, ano po yun, Brother Willie? Kasi ganito, mga kapatid, mga ka-Bible study, nakita ko po kasi ang naging resulta noong gamitin po yung programang itanong mo kay Soriano. Ano po ang Brother nakita Edwin. yung resulta, Brother Willie? Ang nangyari, yung mga tao, yung mga nakinig sa programa na yon at naging miyembro pa ng samahan, Brother Edwin, Oo. mga naging panatikos kay Soriano. Ay, tama yan, Brother Willie. Sa lahat ng sinabi mong Brother Willie, talagang eksakto tumpak. Oo, nakita ko kasi na ang mga tao ay nabaling kay Soriano. Oo, Brother Edwin. Oo, Naging mga panatiko sa tao. yes. Sa Biblia po kasi, mga kapatid, mga ka-Bible study, sa aklat ng Jeremias 17:5, ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sa Magandang Balita Biblia, basahin naman natin ang talata na yan. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala
sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ayan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Sakto, ah. Yan. Kaya mga kapatid, mga ka-Bible study at dito kay Goliath, yung magprograma ako na itanong mo kay Santiago, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Pag ginawa ko yan, Oo. same result lang ang mangyayari. Oo, magkakaroon ka na rin ng panatiko niya. Yes. Kung ano yung nangyari doon sa programa na itanong mo kay Soriano. Yes. Naging panatiko yung mga tao, naging panatiko yung mga miyembro kay Soriano. Yes. Yan din ang mangyayari, Brother Edwin. Same thing, same result, Brother Willie. Yes. Ayoko nang yun maulit pa, Yes. Brother Edwin. O, kasi Brother Willie, ang nangyari, si Brother Eli ang pinagtiwalaan ng mga miyembro. Yung kanilang pagtitiwala, imbis na sa Diyos ipagkatiwala kay Brother Eli napunta, Brother Willie. Yes, bumaling ang mga tao kay Brad Eli na. Yes. Oh, Ang naging idol na ay si Brad Eli. hindi na si Jesus. Hindi na. Ang bida na si Brad Eli. Oo, naging extra na lang si Jesus Christ. Oo. Kasi naging kadouble na lang. Saklap. Yun, Brad Edwin. Kasi dapat ang tao, hikayatin natin, Brad Edwin, na ang pagtitiwala ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Tama. Basahin natin ang Jeremias 17 at 7. Ito po ang ating mababasa. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Magandang balita, Biblia. Basahin po natin. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ayan, Brother Edwin. Opo, dapat kay Yahweh magtiwala, Brother Willie. Oo, sa Diyos. Opo. Sa Panginoon dapat magtiwala ang tao. Hindi sa kapwa-tao niya na ang buhay ay may hangganan, Brother Edwin. Di ba yan pinatunayan naman ang pangyayari? Yes. Si Brad Eli noong 2021 pumanaw, 73 years old. Yes. Brother Edwin. Malakas na malakas si Brother Eli. Oo. Kaya nga maraming nagulat. Mm-mm. At maraming nanlupaypay nang mamatay, Brother Willie. Kasi kay Brother Eli sila nakatiwala. Yes, at kaya yung mga exiters ngayon, di ba, no? Oo, Brother Willie. Nagpo-programa sila. Yes. Napapakinggan mo naman. Oo. Ano sinasabi? Siguro kung buhay pa si Brad Eli, nandun pa rin tayo. Yun ang kanilang Brother Willie. Yun ang kanilang regrets. Na kung daw si Brother Eli ay buhay pa, nandun pa rin sila kahit na may mali mga turo, kahit na may may Area 52, diba? Kahit sabihin mo may pansyon, basta buhay si Brother Eli, nandun pa rin sila. Kasi naging panatiko sila kay Brother Eli. Yes, at kaya lang sila naging exiter kasi si KDR. Oo, meron na asar kay KDR. Meron na mga kaunsihan. Meron na mga nakatunog na sisibak kay na Brother Willie. Ilunahan na niyang si Kuya. Yun. Kaya kanya-kanya sila ng dahilan, Brother Willie. Nung buhay si Brother Eli, wala silang nakitang problema. Wala. Oo. Tama ang direksyon at yung mga tinuturo ni Brother Eli, tama. Yes. Brother Edwin. Oo. Pero doon nga ako naiba, Brother Edwin, sa ibang mga exiter. Opo. Kasi ako, buhay na buhay si Brad Eli nung ako ay tumutol sa kanya. Yes. Noong pamalian ko siya, Brad Edwin. Oo, pwede po siyang sumagot, Brother Willie. Oo. Yun naman yung karangalan ko, Brad Edwin, sa lahat ng mga ibang exiter dyan sa MCGI. Yes. Ako talaga, ang dahilan ko, yung mga maling tinuro ni Brad Eli, yung mga pabago-bago, kontra-kontra niyang mga turo, at maaga kong nakita yung pagpapayaman na ginagawa ni Brad Eli, ni KDR, gamit ang iglesia, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. Yun yung ating sagot dyan kay Goliath, Brad Edwin. Opo. Kaya ayoko noong pamagat sa programa na itanong mo kay Santiago. Yes. Kasi si Brad Willie, tao rin Brad Edwin. Yes. May hangganan din ang buhay. Si Brad Willie, hindi naman perpektong tao. Tama. Brad Edwin. Opo. Ang perpekto si Jesus Christ. Amen. Brad Edwin. Opo. Si Brad Willie ay hindi perpekto. Pero ang aking Panginoong pinaglilingkuran si Jesus Christ.
siya ang perpekto. Amen. Amen. Kasi sa sa MCGI, si Brad Eli nilagay sa mataas na pedestal, Brad Edwin, ng mga miyembro. Oo. Di ba? Yes po. O kahit naman si KDR ngayon kung yung babaeng natapakan niya, Brad Edwin ng paa, doon sa KD-Rock. Yes. Nagpapasalamat pa eh. Opo. Karangalan daw niya na natapakan ni KDR yung paa niya, Brad Edwin. At bakit? At bakit? Ayan, di ba yung mga nakikita ko mga babae, yumayapos, yumayakap kay KDR, Brad Edwin? Oo, Brother Willie. Naku, sabi ko, ingat dapat sila sa mga yakap-yakap na gano'n, Brad O, Edwin. tsaka pagka yumakap sila, Brother Willie kay Kuya, para bang para bang hindi sila naaaswa. Talaga yung katawan talaga, kinikis-kis. Oo, talaga ikinikiyakis Brother Willie. Yon, dapat maiwasan, Brad Edwin, na sa relihiyon, ang mga tao'y maging panatiko. Oo, ma-focus sa tao, Brother Willie. O kasi doon sa Jeremiah 17:5, may nakita ako, Brad Edwin, na naipost sa social media. Opo. Nagustuhan ko pakita natin. Ha? Sige, Brad Edwin, pakibasa mo nga yan, ha? Yan, sabi po dito, when a church become more loyal to their leaders than to the Word of God, they become a cult. Ayan. Yan yun talagang eksaktong nangyari sa MCGI, Brad Edwin. Oo, tumpak na tumpak, Brother Willie. Oo, when a church becomes more loyal to their leaders than to the Word of God, they become a cult. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pasok na pasok. Kaya hindi dapat, Brad Edwin, na tayo magprograma pa na itanong mo kay Santiago. Yes, so. Kasi nakita ko na yon, Brad Edwin. Yung naging negative result, Brother Willie. Oo, 19 years kasi ko sa MCGI, Brad Edwin. Nakita ko kung paanong yung mga miyembro ang nakikita na si Brad Eli, hindi na si Jesus Christ. Oo, si Brother Eli na ang magaling. Oo. Si Brother Eli na ang laging tama. Oo, di ba? Pagkapasalamat pagka si Brad Eli nasa entablado na, magpapalakpakan na yung mga miyembro. Brad Eli! Brad Eli! Brad Eli! Yes. Puro Brad Eli ang sinasabi, hindi Jesus Christ, Brad Edwin. Yun, talagang talagang kulto na, Brad Edwin. Mas lalo kang kikilabutan ngayon, Brother Willie. Oo. Pag nadinig mo yung ngayon. Ngayon naman ano ba ang sinasabi ng mga miyembro? Oh, ate kuya, ate kuya. We love you, ate. Kuya, ate. Oo. Oo. Ayun ang talagang kikilabutan ka, Brother Willie. Ay, para ka ako ito mga fans club na Yes. Diba? Oo. Para ka ako nung panahon ni, Nora and Pip. Yes, oo. Brad Edwin, ganun no? Talaga pag lumabas sa entablado, lahat kinikilig. Para yung panahon ko kasi, Brad Edwin, that's entertainment na Oh, Brother Willie. Yung kay Jano at Manilin. Oh, Jungle Gibbs at saka Nung panahon ano ko. bang edition yun? May Thursday edition yata sila. Mga ganon. Yun, parang fans club na nangyari, Brad Edwin. Ayan, mahal na kuya, sabi dito. Pati kanta, may kinakanta na rin mahal na kuya, Brad Edwin. Brother Willie. Tapos di pa si KDR nagkaroon pa ng yung rebulto. Yung pinaradang rebulto ni KDR, Brad Edwin. Kapasalamat yung katabi yung polis na nakasaludo, Brother Willie. Oo. Yun, ang nangyayari panatiko, Brad Edwin. Yes. Si Apostol Pablo, Brad Edwin, alam mo ba? Isang panahon ng buhay ng Apostol Pablo nung si Saulo pa. Opo. Sa relihiyon ng mga Hudyo. Umamin si Apostol Pablo Galacia 1:13. Magandang balita, Biblia. Babasahin po natin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid, nakaanib na relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na itiwasakin. 14. Lagay natin sa talatang 14. Bakit niya nagawa na yung iglesia ng Diyos ay kanyang inusig?
Sa relihiyong iyon, ako'y naging masugid ng higit sa maraming Hudyong kasing edad ko. Dahil ako'y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. Ayan, Brother Edwin. Yung pala yung pala dahilan ng Brother Willie, no? Si Apostol Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo. Oo. Yung mga sinabi-sabi sa kanya ng kanyang mga ninuno. Oo. Naging panatiko ang Yes. Apostol Pablo. Si Saulo nung panahon na yun, Brother Edwin. Oo, kaya inusig niya ang iglesia, Brother Willie. Winasak niya, Brother Edwin. Tama. Yun ang nangyayari hanggang sa panahon nating ito. Diyan sa mga relihiyon na yan, Brother Edwin, na mayroong mga leader na ang mga miyembro'y panatiko na sa kanilang mga leader. Yes. Di ba si KDR nung buhay pa si Brad Eli? Ano nangyari kay KDR? Siya nag-check-in doon sa Sofitel Hotel. Yes. Tatandaan mo yung Brad Edwin? Opo. Ano kwento ni KDR? Hinahanap niya yung channel noong kanilang TV station. Oo, doon sa channel list ng Sofitel Hotel. Hotel. Oh, Brother Willie. Wala yung TV station nila, yung channel, Brad Edwin. Oo. Naku, eto na, nagmamarakulyo na si KDR. Marakulyo, Brad Edwin. Sabihin, nagwala na. Nanay natin, anong nagmamarakulyo ka? Oh, nagtatampo ka na wala sa lugar. Marakulyo. Ay, anak mo, nagmamarakuli. Ano sabi ni KDR? Sabi ni KDR, mga kapatid, yung Sofitel Hotel na yan, yung ating TV station wala doon sa kanilang list, mainam i-boycott ang Sofitel Hotel, Brother Edwin. Talagang matinding kampanya na ginawa, Brother Willie. Oo, may mga sumunod kay KDR kasi mga panatiko na nga, Brother Edwin. Oo, kahit na yung mga tao na wala na namang ginawang masama yung Sofitel Hotel sa kanila, napasunod sila ni Kuya. Yes, oo, ganon, Brother Edwin, yung mga panatiko, basta may sinabi ang leader, susunod na lang. Kaya sabi ko, nung marinig ko yung i-boycott ang Sofitel Hotel, Yes. sabi ko, may utos si Kristo, ibigin ng kaaway. Yes. Brother Edwin. Oo. Yung sinasabi ni KDR, salungat sa sinabi ni Jesus Christ. Sabi talaga naman sa lungkot sila, Brother Willie. Hindi naman sila naka-align sa sinabi ni Jesus Christ. Ibigin ng kaaway, sabi ni Jesus Christ. Oo. Ang sinisigaw naman ni KDR, i-boycott ang Sofitel Hotel. Kaya talagang sila, kalaban din ni Jesus Christ, Brother Willie. Kasi kaya ganyan naman si KDR, Brother Edwin, si Brad Eli kasi ganoon din Yes, oo. Noong si Brad Eli ay interviewin ni Mike Enriquez, Opo. investigador, Yes. tungkol doon sa mga mamahaling sasakyan, Brad Edwin. Opo. Di nabisto na mayroong mga luxury cars si Brad Eli. Eto na, naglabas ng order si Brad Eli. Oo. I-boycott naman ng Channel 7, Brother Edwin. Okay, kasi Brother Willie, nang sabi kasi ni Brother Eli, ang nakapangalan lang sa kanya na sasakyan, isang di pasaheros na jeep na biyaheng Kalumpit San Fernando. Yung Saraw Jeep. Yes, yung sa road jeep na puti. May nailibas si Don Mano, si Mike Enriquez. Oo, nailabas ni Mike Enriquez, Brother Willie, yung resibo ng Mark III. Ang halaga that time ay 1.8 million. Yes. Yung mga 1990 pa nung, Brother Willie. Wala walang nagawa si Brother Eli dahil talagang sa kanya nakapangalan. Nagpalusot na lang. Ayun, kaya si Brad Eli, noong magsalita sa kapatiran, ang kanyang order, i-boycott ang Channel 7. Yes. Nako, Brad Edwin, mga miyembro talagang, yung mga panatiko na pasunod. Ngayon, ako, Brad Edwin, nung ako ay pumunta doon sa tinutuluyan ng ating mami, nadat lang ko yung nanay natin nanonood ng Channel 7. Oo. Yung palabas nga ay Brother Willie. Mulawin. Oo, naiiyak pa yata yung nanay natin. Noong dumating ako, mami, sabi ko, ba't naman ako? May sabi na si Brad Eli na i-boycott ang Channel 7. Yung ako mga katabi mo rito, baka ma-report ka. Sabi sa akin ni Brad Eli, sabi sa akin ni mami, nako, bahala sila. Basta ako, gusto ko nang mulawin. Hindi panatiko si mami. Yes. Yung nanay natin. Isa blind na, Brother Willie. Isa bulag na tagasunod. Oo, sabi ng mami natin, bahala sila. Basta ako, gusto ko mulawin. Ano nga naman ang kinalaman niya? Nananahimik siya dito sa kwarto niya tapos
Pabawalan mo sa mga Charles 7. Ano naman? Kasi nga, ganun nga, Brad Edwin, pagka ang iglesia kulto, ang mga miyembro'y panatiko. Yes. Di ba nung araw nga, yung dun sa, yung kay Jim Jones, Oo. yung People's Temple, Brad Edwin, ano? Oo, yung minum ng cyanide. Oo, uminom ng cyanide, 900 plus. Ang mga nalason, namatay, Brad Edwin. Yes. Dahil kulto, dahil panatiko yung mga miyembro, Brad Edwin, kay Jim Jones. Yes. O kaya si Brad Eli, nung panahong sinusubok-subukan na niya, sinusukat na niya kung gaano kalalim ng pagkapanatiko ng mga miyembro. Oo. Sabi, sinubukan ni Brad Eli sa pag-inom ng ihi. Testing, kung saan testing the water, brother. Oo, tinesting ni Brad Eli kung gaano nakapanatiko yung mga miyembro, Brad Edwin. Kung sino susunod. Oo, kaya nga di ba yung isang Exeter pagka nababanggit yung siya uminom ng ihi, talaga Ay, naiiyak. talaga, brother Willie, talagang sagad hanggang ikatlong lang. Kasi yung ihi niya talagang ininom niya, Brad Edwin. Dahil sinabi ni Brad Edwin O ganun, Brad Edwin, ang isang iglesia pagkakulto at ang mga membro'y panatiko dun sa leader. Oo. Pakita nga natin uli yung nakita ni Brother Willie na sa Facebook para makita uli ng ating mga taga-subaybay, Brother Willie. Oo, yung Jeremiah 17:5. At paki-screenshot nyo po, ipakikalat nyo po yung na yan. Nang tayo po ay makapagbahagi ng totoong salita sa ating mga kapwa. Kasi maraming yung Brother Willie ang sa relihiyo, talagang ang kanilang focus, ang kanilang attention nasa tao. Nasa tao. Hindi kay Jesus Christ, Brad Yes, Edwin. wala. Kaya yung 17:5 ng Jeremiah, ipakita lang yung binasa kanina sa English. Ilitaw lang uli natin nang yan ay magmarka sa ating mga Bible study sa Facebook at YouTube. When a church becomes more loyal to their leaders than to the Word of God, they become a cult. Jeremiah 17:5. Ayan, paki-screenshot po, share nyo po sa ating mga kaibigan. Tayo maibahagi natin sa kanila na hindi dapat ka-leader, ma-focus ang attention kundi sa salita ng Diyos. Kay Jesus Christ. Jesus Christ. Oo, kaya yon, Brother Edwin, itong si Goliath, Opo. kung ito'y mapanood niya, yung ating pagsagot, Yes. hindi ko siya kumbaga, hindi ko mapapaunlakan. Na yung programa ay ipangalan sa iyo, Brother Willie. O itanong mo kay Santiago. Pero yung concept, ginagawa mo na matagal na. Oo, kasi Brother Edwin, talaga namang kailangan ang mga tao nakakapagtanong. Yes. Brad Edwin, may natatanong talaga dapat. May utos na ganun, Brother Oo, Willie. at si Brad Eli, nung nabubuhay pa siya, paborito niya yung Hagay 2:11, Brad Ano Edwin. po ba nakasulat sa Hagay 2:11, Brother Willie? Kaya nga sila naglagay ng itanong mo kay Soriano kasi nga binati kay Hagay 2:11, Brad Edwin. Opo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Ayan, Brad Edwin. Pwede naman, ang utos naman pala magtanong, Brother Willie. Oo, mismo ang Diyos ang may sabi na yung mga saserdote magtatanong sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Nung buhay si Brad Eli, Brad Edwin. Yes. Kahit si KDR, yun din ang kanyang laging ipinag-aanyaya Oras na tumayo sa entablado, Brother Willie, talagang itanong nyo na lahat ng gusto niyo itanong. Oo, meron kayong mga katanungan sa Biblia. Tanong nyo muna sa inyong mga pastor, sa inyong mga ministro, sa inyong mga pari. Yes. Pagka hindi kayo masagot ng inyong mga ministro, pastor, pare, itanong nyo kay Bradeli. Di ba? Itanong mo kay Soriano. Yes. Yan ang sabi ni KDR, Brad Edwin. Yes. Opo. Sa Biblia po, mga kapatid, mga ka-Bible study, sinasabi ng Diyos na itong mga saserdote, dito tayo lalapit para magtanong Yes. tungkol sa kautusan. Opo. Bakit? Bakit ba yung mga saserdote sa Israel, sa lumang tipan,
Sila yung itinuturo ng Panginoong Diyos sa mga tao na magtanong sa mga saserdote. Basa sa Malakias 2:7. Basahin po natin ang nakasulat. Mga kapatid, mga ka-Bible study, bakit ba itong mga saserdote ang dapat tanungin? Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ng kautusan sa kanyang bibig sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan, Brother Edwin. Brother Willie, dahil yan. Kaya dun sa mga saserdote dapat pagtanong. Oo, kasi sa panahon ng Israel, sa Lumang Tipan, Opo. yung saserdote, Yes. siya yung merong kaalaman Yes. pagdating sa kautusan ng Diyos. Kaya yung mga tao na gustong malaman ang tungkol sa mga kautusan ng Diyos, ang dapat nilang lapitan para tanungin yung saserdote. Kasi yung saserdote ang sugo ng Panginoon. Yes. Amen. Pagkasugo ng Panginoon, Brother Edwin, may kaalaman yun. Tsaka pwede tanungin, brother. Yes. Pagdating sa mga kautusan ng Panginoon, yung saserdote, siya ang may kaalaman. Yes. Kasi siya ang sugo ng Panginoon, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Si KDR, bakit ayaw magpatanong, Brother Edwin? Silang ibig sabihin nun, Brother Willie. Ang ibig lang sabihin, hindi siya sugo, Brother Edwin. Ng Panginoon. Oo, at wala siyang kaalaman. Yes. Ganon naman, Brother Edwin O pwede pa siya, Brother Willie, empleyado ng LTO. Bakit naman? Kasi tanungin mo sa traffic rules, magaling Oo nga. Nakita ko yon. Pagka ang mga itatanong tungkol sa mga violation sa traffic. Ay, oo. Nako, game na game si KDR, Brother Edwin. O, tsaka endorser ng motor, Brother Willie. Oo, pagka mga piyesa-piyesa ng sasakyan, Brother Edwin. Nako, si KDR talaga namang game na game dyan sa mga ang pag-uusapan ni sasakyan, Brother Edwin. Yung mga motor na yan, yung tricycle, Brother Willie, ipabanking mo na hindi aangat yung gulong sa kabila. Oo, Kaya ni Kuya. tinuturo nga yung pag ng motorcycle nung tricycle Oo, yung paglipat. Tabang liko. Oo. Oo, Brother Edwin. Pagdating sa kautusan, Brother Willie. Yun, pagdating sa Biblia na, Brother Edwin. Ngawa. Wala. Wale. Oo. Minsan magpapakita si KDR na naggugupit siya, barbero siya, Brother Edwin. Oo. Di ba, tuwan-tuwa yung ginugupitan ni KDR. Yes. Minsan naman si KDR nagluluto-luto. Yes. Naka-apron pa, Brother Edwin. Apron Tama, oo. Di ba? Opo. O minsan naman magpapakilig ng mga kabataan. Pag-uusapan yung mga crush. Ayan, sabi ni Dwight Ramos, Brother Willie, relationship advice. Oo, yung mga tungkol sa love life, Brother Edwin. Tama. Ayun. Game na game si Kuya dyan. Ba, si Kimmerman pala nasa Germany. Oh, Brother Willie, siguro mga last 2 weeks. Ganun ba? Tingnan mo kahit nasa Germany, nakasubaybay sa atin, Brother Edwin. Ano? Yun yung napansin ko lang kay KDR, Brother Edwin. Yes. Na pagdating sa Biblia, iwas siya, Brother Edwin. Ay, talagang iwas na iwas. Hindi mo siya pwedeng matanong kasi ang palusot lahat naman daw ng tanong ay naitanong na kay Brad Ele. Yes. Nasagot na raw ni Brad Ele lahat ng tanong. Brad Edwin, Yes, oo. hindi pa ba nakakahalata yung mga miyembro? Hindi, dito lang pala, Brother Willie, sa verse na ito, magkakaalaman Di ba? Malakias 2:7, magkakagustuhan na yan. Sino talaga ang may laman at wala Oo, di ba sabi nga nung mga exeter si KDR sa pagtuturo, pag nagpapaksa, puro daw sabaw, walang laman. walang laman. Di ba, ditong nakaraan lang pinagmamalaki na yung pinto at pintuan, Brother Yes, Edwin? Para bang kahirap itong naisip niya na. Lalo pang humirap nung sinang-ayunan ni Boy Tangkad. Alam mo magkakaiba Di ba? Kaya nga sabi ko binabanggit mo ang pinto, ang pintuan. Ang tanong ko sa'yo, nakapasok ka ba? Yes. Di ba?
Kung nakapasok ka, paano ka nakapasok? Yes. At sino nagpapasok? Yun. Ganon, Brother Edwin. Ano lang, mababaw lang yung ano, Brother Willie. O ngayon, si KDR, Brother Edwin, dahil ang mga miyembro nga na naiwan ni Brad Eli, alam yung Hagay 2:11. Oo. Yan, sa lubong tipan niya, Brad Edwin. Opo. Sa bagong tipan meron namang unang Pedro 3:15. Ako po, nasundan pa. Brad Edwin. Opo. Sa bagong tipan, binabasa rin ni Brad Eli ito Ano yung nasa unang Pedro 3:15? Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayan, Brother Edwin. Opo. Bagong tipan naman yan. Talagang dapat laging nakahanda ng pagsagot. Yes. Ayan, Brother Edwin. Kaya lang, sabi dyan ni Kuya Brother Willie, kayo. Kayo, sabi, hindi naman kami. Ayun nga, Brother Edwin. Kaya dapat daw, Brother Willie, yung mga miyembro, sila ang palaging nakahanda na sumagot. Kasi ang sinasabi, na lagi kayong handa sa pagsagot. Kayo, hindi kami. Ayan, Brother Edwin. Talagang harap-harapang binabalahura ni KDR yung talata. Yes, talagang bastusan na, Brother Willie. In your face. Alam mo, sa Senado ko lang na dinig yung brasuhan. Sabi nung minority, Brasuhan. Ano to, brasuhan? Kaya nag-walkout Dapat mag-walkout lang. Sa pilitan. Sabi ni KDR, pansinin nyo, mga kapatid, na lagi kayong handa ng pagsagot. Kayo, hindi kami. Yes. Iniwasan namin sarili, Brother Edwin. Iwas pusoy na naman si Kuya. Bose, nagbigay pa ng palusot. Para lang ganito yan. Hindi naman ibig sabihin yung pagsagot dahil may tanong. Oo. Ngayon ba dito sa kainang ito, sino ba sagot dito, Brother Edwin? Yun, yung pala ibig sabihin. Kaya natin, Brother Willie, meron pa palang gusto mangyari during that time. Yung pala, sira pala yung aircon doon sa chapel, Brother. Pinapanawagan. 7 milyon. 7 milyon. Ngayon itong si Brother Rodel. Mga kapatid, yung po kasi aircon natin dito sa chapel, ay nasira po. Sabi ni Sani. 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 Mga kapatid, 7 milyon po ang kailangan para itong aircon sa chapel maipagawa. Ayaw na po namin ipapasa kay Kuya. Pwede po sana sagutin na natin itong aircon sa chapel. Yes. Yung pala ibig sabihin, Brother Willie, hindi porke may tanong, sasagot ka. Ibig sabihin, sagutin nyo na itong gastos dito. Pala ibig sabihin ito, Brother Willie. Hinihilot ni KDR yung talata. Yes. Na dahil sinabing handa kayo ng pagsagot, hindi dahil may nagtatanong. Yes. Nagbigay siya ng halimbawa, nagkayaya ang kumain, Brother Edwin. Yes. Sino ba ang sagot dito? Sinong taya? Ayun, Brother Edwin. Kagaya ng Brother Willie, nasira yung aircon sa chapel. Sinong sasagot ng mga pagawaan dito sa chapel? 7 milyon yan. Yes, oo. Ngayon, diyan siya nasilat, Brother Edwin. Bakit po nasilat? Di yung aircon sa apalit pinanghingi sa miyembro. Yes. Nakitang nag-donate naman ng aircon sa PNP. Naloko na. Bakit ba yung mga PNP ang binibibi ni KDR? Brother Edwin. Alagang KDR, yung mga pulis. Alagang KDR yan. Siyempre, Brother Willie, influence yan. Kamukha di ba doon sa kung saan nandun yung kanyang KDR. Di ba? Doon sa barangay hall, nagpabigay nga ng mobile patrol. Nagbigay din ng sa PNP. Meron namang mga budget yun Kasi national budget yung sa PNP. Bilyon. Yes, kaya kahit di ka magbigay, magkakaroon yun. Siyempre, gusto mong magpalakas, gusto mong magpadulas. Para ikaw may kapangyarihan para anytime natatawag ka doon sa kanilang police station, may magre-respond Kailangan mo magdulid ng isang Hilux. Yun lang yun. Alam mo, Brother Edwin, nung siya nagpalaro ng basketball at ang mga teams na kasali doon sa kanyang palarong basketball mga ahensya ng gobyerno. Alam na naamoy mo na agad. Alam ko na agad yun kung saan papunta yun, Brother Edwin. Diba may team ng AFP? Yes. May PNP. Yes. Tapos yung DOJ. Supreme Court. Di ba? Yes. Yung Congress, Senate, di ba?
DILG. Lahat. Alam mo na kung ano ang gustong mangyari ni KDR, Brad Edwin. Yes. Tapos binigyan pa niya ng programa yung PNP sa TV station nila. Di ba? Kitang-kita mo naman, Brad Edwin, na yung resources ng iglesia, ginagamit ni KDR, pang PR dyan sa mga pulis. Nagpapapogi sa mga pulis, Brother Willie. Yung Brad Edwin, itong binabanggit ng Apostol Pedro, Opo. na lagi kayong handa ng pagsagot. Yes. Yung mga miyembro sinasabihan dyan, tama naman yung mga miyembro eh. Ngayon, ang mas malalim dyan, Brad Edwin, ganito. Kung yung mga tinuturuan na miyembro Yes. ay dapat laging handa ng pagsagot, Yes. lalo naman yung tagapagturo, Brad Edwin. Lalong nakahanda. Yes, ganun ang pag-intindi dyan. Yes. Kung yung mga miyembrong tinuturuan ay dapat laging handa ng pagsagot pag kami mga humihingi ng katwiran. Lalo namang dapat nakahanda yung tagapagturo, Brad Yes. Edwin. Tama. Anytime. O ngayon, yung salita sa Tagalog na pagsagot, Brad Edwin. Opo. Kasi nilalabo ni KDR Opo. na parang yung nagkayayaang kumain, sino ba ang may sagot? Opo. Sino ba ang magbabayad? Ibig sabihin, ano? Sino ba ang taya? Sino ang taya? Alam mo, Brad Edwin, doon sa salitang Griego, Opo. yung pagsagot dyan, Yes. apologia. Uluhiya. Apologia. Apologia. Pakilagay natin sa Greek. Yung pagsagot, apologia. Na ang ibig sabihin ay pagtatanggol. Pagpapaliwanag, Brad Edwin. Kaya wag kayong magpapauto dyan kay KDR. Diyan sa kanyang panlalabo na ginagawa dyan sa unang Pedro 3:15. Estado na naman. Dapat ang mga Kristiyano, Brad Edwin, Opo. hindi lang yung tagapagturo, kasama rin yung mga miyembrong tinuturuan, dapat mga apologetics. Dapat alam nila yung pagtatanggol ng pananampalataya. Yes. Alam yung magsagot sa mga tanong, Brother Willie. Kaya mong ipaliwanag ang pananampalataya mo. Yes. Yan yung sinasabi sa unang Pedro 3:15, Brad Edwin. Bawa, may magtatanong sa'yo, sa inyo ba, ano ba ang kaligtasan? Yan ba'y papaano magkakaroon ng kaligtasan? Di ikaw, Brad Edwin, dapat alam mo yung tungkol sa kaligtasan. Nakahanda kang magpaliwanag. Tama po. Pagka mayroong tumututol, handa mong ipagtanggol, Brad Edwin, yung alam mong tungkol sa kaligtasan na sa pamamagitan ng biyaya. No? Yes. Dahil sa ating pananampalataya, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Yan. Dapat alam ng Kristiyano yung apolohiya, Brad Edwin, pagtatanggol, pagpapaliwanag. Yes. Si KDR, dahil tumatakas sa obligasyon, Brad Edwin, Opo. alam niyo si KDR para maintindihan lang ng mga nasa Facebook, YouTube. Ayan, Brad Edwin. Apologia Opo. comes from the ancient Greek word which literally translate to a speech in defense. Ayan, Brad Edwin. Opo. Talagang pagtatanggol. Yes. Speech and defense. A speech in defense. Opo. Kaya ang mga Kristiyano nagtatanggol lang, Brad Edwin. Yes. Pagka mayroong nagtatanong, magpapaliwanag. Pag may tumututol, nakahanda kang magtanggol. Si KDR, yun ang iniiwasan niya, Brad Edwin. Yung magtanggol. Magpaliwanag. Liwanag. Ngayon, meron akong halimbawang ibibigay para maintindihan lang ng mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ano po yan, Brother Willie? Si KDR, meron siyang porsyonadang babae. Yes. Brad Edwin. Opo. Gusto niya yung babae. Opo. Ang problema lang, si KDR,
hindi siya nakahanda ang loob para yung babaeng gusto niya ay panagutan niya, Brother Edwin. Yun. Ganon. Di ba dapat yung babaeng gusto mo, mahal mo, Opo. pakasalan mo. Tama. Di ba? Yes. Si KDR hindi. Titikman lang yung babae. Brother Edwin. Ibig sabihin, yung palang gusto niya, gusto lang tikman. Gustong tikman, pero yung panagutan yung babae, ay, wala sa isip niya yung Brother Edwin. Hindi ganun ang intensyon niya, yung panagutan. Oh, si KDR bilang leader ng kanilang pagsasama-sama, Brother Edwin, Yes. gusto lang niya yung power, Yes. kapangyarihan ng leader. Tama. Pero yung responsibilidad na kaakibat ng pagiging leader, ayaw niya yun. Yung responsibilities and accountability. Yes, yun ang ayaw ni KDR. Okay, mahirap kasi yun, Brother Will. Oh, di ba bilang leader, mangangaral ka, Yes. magtatanggol ka. Oh. Yun ang obligasyon niya, Yes. di ba? Pero ayaw ni KDR nung mangaral, magtanggol. Yes. Gusto lang niya, pag pumunta sa ibang bansa, hindi naman mangangaral, mamamasyal. Hindi talaga hindi naman yung hayag yung pamamasyal May gagawin muna, magpapalaro ng games. Game show muna. Oo. Yung serbisyong kapatiran. Yes. Tapos yung pagsasanay, di ba? Yes. Di ba? Yung meron siyang mga name the tune, Brother Edwin, yung mga parang Pinoy henyo. Yes. Di ba, Brother Edwin? Tapos pagkatapos ng game show, nakakolekta na. Pasyal na yan to the Yun. max. Pagpapapasok muna. Papasok muna, kukolekta muna. Para may panggastos. O di pagkatapos na, di shopping na, pasyal na. O pag uwi ng Pilipinas, marami na namang mga na pamili. Pabili, Iyon ang ibig ko sabihin, Brother Edwin. Yes. Talagang basang-basa mo galawan, Brother Will. 19 na taon, Brother Edwin. Yes. Hindi matatawarang 19 na taon. Oo, nung panahon na yun, 19 na taon, ako yung kasamang nagpupuyat ni Brad Eli pag Yes. gumagawa ng mga paksang aralin. Tama. Ako yung sumasagot sa programa ni Don Manolo Pabis. Yes. Ako yung pumupunta sa mga Bible exposition na hindi napupuntahan ni Brad Eli. Tama. Si KDR, kuya-kuya-kuy lang nung panahon na yon. Hayahay lang ang buhay hanggang ngayon, Brad Edwin. Sipul-sipol lang, Brother Will. Pasipul-sipul lang. Magandang gabi po kay Attorney Lingad. Ayun, ang ating gustong maintindihan dyan ng ating mga kapatid, Yes. ng ating mga ka-Bible study. Si Apostol Pedro, yung sinabi niyang lagi kayong handa ng pagsagot, hindi lang para sa miyembro yung Brad Edwin. Yes. Kasama yung nagtuturo. Si Apostol Pablo, Brad Edwin, ganun ng kanyang ginawa nung siya nasa lupa. Nagtatanggol ng pananampalataya si Apostol Pablo. Yes. Nakahanda siyang makipagkatwiranan gamit ng kasulatan. Basahin natin sa Gawa 17:2. Apostol Pablo, ginawa niya yung apolohiya, Brad Edwin. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila. At sa 3 Sabat, ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Doon sa sinagoga ng mga Hudyo, Yes. pagkasabat, si Apostol Pablo, Opo. pinupuntahan niya yung mga Hudyo mga kalahi niya. Mga Grego Hudyo, Brother Will. Para makipagkatwiranan gamit ng kasulatan, Brad Edwin. Opo. Yun ang sinasabi natin na ang tagapagturo, siya ang mayroong lalong obligasyon na magtanggol, Brad Edwin. Yes. Kasama rin yung mga membro, Opo. Brad Edwin. Kaya nga, pagka mayroong mga magtatanong tungkol sa Panginoong Jesucristo o si Jesus Christ ba, ano ba ang inyong paniniwala sa Panginoong Jesucristo? Kasi sa amin, tao lang si Jesus Christ. Sabi noong iglesia, Brother Edwin, di ba? Hindi ikaw naman, sasagot ka. Yes. Sa amin, ang paniniwala namin ng Panginoong Jesucristo, siya yung pinapakilalang berbo na Diyos na nagkatawang tao. Yung Brother Edwin, Exactly. nakasagot ka. Yes. Naipagtanggol mo. Oo. Yun yung sinasabi ni Apostol Pedro na dapat yung mga tinuturo ang miyembro nakahanda rin sumagot, magtanggol, magpaliwanag. Tama. Hindi pwede na may nagtatanong sa iyo
Kagaya nung nangyari nung araw, nung buhay pa si Brad Eli, tinanong yung manggagawa, kapatid, yung tanong niyo po, punta na lang po tayo sa apalit. Si Brad Eli na po sasagot. Di ba, Brad Eli? Siya ang authority, sumagot. Oo, yung bisita nagtanong, kapatid, yung tanong niyo po, sa apalit na lang po sasagutin ni Brad Eli. Pupunta pa yung biskita dun sa apalit. Oo, gayong nawala na si Brad Eli. Sino pa pupuntahan? Ayun Brad Eli. Sino pa sasagot niyan? Oo. Yun ang sabi ko, hindi pa ba yan napapansin ng mga miyembro? Obvious naman. Na itong pumalit si KDR ay hindi mangangaral, kundi mangangarir, Brad Edwin. Jack of all trade. Oo, master of none. Ngayon, Brad Edwin, yung ating mga prayer request, bigyan na natin ng pagkakataon. Kasi, sapat na siguro yung ating naging pagtalakay, Oo, Brother Willie. Hindi natin yung sinasuggest ni Gulayat, itanong mo kay Santiago. Hindi ako komportable, Brad Edwin, na yan ay gamiting pamagat ng programa. Kasi nga, nakita ko na ang nangyari noong gamitin ni Brad Eli yung pamagat sa programa na itanong mo kay Soriano. Yes, Brother Willie. Nagbunga lang ng pagiging panatiko sa maraming mga miyembro, Brad Edwin. Kaya Brother Willie, samantalahin na natin ang pagkakataon, baka mabaya dumating ang panahon na tayo mapalitan dito sa ating kinaupuan at may gumamit ng ganong programa, Brother Willie. Huwag niyo pong anuhin yan. Huwag niyo tatangkilikin. Dahil, hindi maganda ang magiging resulta sa dulo. Magiging panatiko ang focus ay mapupunta doon sa tao. Hindi sa salita ng Diyos, hindi sa ating Panginoon. Yes. Yan. Sige, at si Kimmerman Studio, merong agad na prayer request, Brother Edwin. Yan, sabi po ni Brother Kimmerman Studio, Brother Willie, Brother Edwin, pray over po para sa aking butihing asawa na si Mary Jean Milanes na mawala po ang sakit sa likod at katawan. Maraming salamat. Yan, sige, Brother Willie, mag-pray na natin si Mary Jean. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ananakit ng likod at katawan ay inuutusang mawala at umalis kay Sis Mary Jean Milanes. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan at kasiglahan sa buong katawan ni Sis Mary Jean Milanes. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Brother Timmerman, pa-update na po ano po ang naging resulta at po ay mapanalangin ng inyong asawa. Hindi pa po, mayroon pa pong prayer request. Pakibigay nyo lang po ang kompletong pangalan ng tao na may sakit at kompletong pangalan ng sakit at karamdaman na ating pong ilalapit na kagalingan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ito po, ipag-pray po natin si Russell Juan sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Cervix cancer, stage 2, inutusang umalis at mawala sa katawan ni Russell Juan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at mahabang buhay ay patuloy na ipagkaloob kay Russell Juan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan, sige po. Ano po prayer request? Pakibigay niyo po ang pangalan. Sige, at si Brother Joventeus ay maipag-pray din sa kanyang hernia at prostate cancer. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, hernia. Prostate cancer, inuutusang umalis at mawala sa katawan ni Brother Joventeus. Sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa katawan ni Brother Joventeus. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, meron pa po ba diyang prayer request ang ating mga kasama? Sa Facebook at YouTube, pakibigay lang po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po ang sakit, karamdaman ng tao na kailangan po ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Meron, paki-refresh mo, Brad Edwin, yung ating monitor. Baka meron diyang
prayer request ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sige, at gawin na po natin ang ating commanding prayer para sa lahat. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating utusan paalisin sa ating mga katawan. Sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus at sa pananampalataya po, sama-sama po nating tanggapin ang kagalingan. Sa pangalan ni Hesus, sa dugo ni Hesus, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yung ating mga kapatid, mga ka-Bible study na ngayong gabi po ay tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesus. Instant healing or gradual healing, yan po ay ating matutunang ipagpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Makagawa po tayo ng testimony, written or video testimony bilang ating pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, Brother Juventius, opo, napag-pray naman po kayo, ha? At makikibalita na lang po, ha? Paki-update na lang po kami sa programang ito. Sige, Brother Edwin, pwede na siguro tayong mag-closing prayer, no? Sige po, tayo bibanalangin sa ating pagtatapos. Ama naming banal, na dakil at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, maminsan pa po sa aming pagtatapos sa aming pong Bible study, kami po'y muling lumalapit at nagpapasalamat sa iyong luklukan ng biyaya. Salamat po, Ama, isang mabuting pagkakataon na muli mo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Kami po ay muling makapag-aral, makarinig at matuto ng iyong mga banal na salita. Tuloy po pong ipagkaloob na ito po ay makapagbigay ng pag-asa, kalakasan sa aming mga buhay at magamit po namin sa araw-araw po naming mga pamumuhay. Salamat po sa patuloy na pagkasakapan mo po sa amin ni kapatid na Willie bilang instrumento ng pagbabahagi ng iyong mga salita. Nindaan po ito upang makikayat kami na maraming bilang ng mga tao na magbabalik loob at maglilingkod sa iyong marangal na Panginoon. Ama, patuloy mo po kami patawarin sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan, kung paanong kami po ay nagpatawad na sa lahat ng mga tao na nagkulang at nagkasala sa amin, gayon mo rin po patawarin lahat ng aming mga kasalanan. Ama, patuloy po pong pagpalain ang aming mga kapatid, ang aming mga kapwa-tao, kaibigan, kamag-anak na kusang loob na nagmamalasakit, kusang loob na nagbibigay ng kanilang tulong pinansyal para sa gawain ng pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita. Patuloy po pong pagpalain ang kanilang mga paghahanap buhay, pagninegosyo at pagtatrabaho, maging pagpapala po unang-una sa iyong banal na iglesia. Kala po sa aming mga mahal sa buhay. Amen. Ama, yung banal na gawain, ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa Facebook Live at sa YouTube Live, tulungan mo pong palagi na ito po ay maipangaral, lakipan mo po ng mga himala, pagpapagaling ng mga sakit at karamdaman, maranasan po ng aming mga kapwa-tao ang dakilang pagmamahal at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Ma, hanggang sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, sa aming pagtatapos, hanggang sa aming pagtulog at sa kabuuan po ng gabing ito, kayong mapagpalang mga kamay, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. Ilayo po kami, Ama, sa mga masasamang panaginip at sa mga biglaang kamatayan at sa araw ng bukas, panibagong buhay, lakas at pabuting pagkakataon, ang patuloy mo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin upang kami po'y makapagpatuloy sa aming pong masaya at matapat na paglilingkod sa iyo. Ama, buong puso po kami sumasampalataya at nagtitiwala lahat ng aming kahilingan, panalangin na pawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban, yun na pong ipinatanggap sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Yan, sa lahat po ng aming mga nakasama ni Brother Willie ngayong gabi dito po sa Talakayan at Kwentuhan
with Brother Willie Santiago. Salamat po sa inyong oras, salamat po sa inyong suporta, salamat po sa inyong oras na ibinigay sa amin at nakasama namin muli kayo dito sa aming programa. Hanggang sa susunod po naming pagtatanghal, maasa po kami na tayo po ay magkakasama. Ako po si Brother Edwin, paalam na po, magandang gabi po ating lahat, Brother Willie. Salamat po sa lahat ng mga palagian nating mga nakakasama dito po sa ating Bible study. Palagi nyo pong ipag-anyaya ang ating Bible study sa ating mga kamag-anak, mga kapamilya, mga kaibigan po natin. Mahalaga po na tayo po'y magtulong-tulong na maakay natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong oras, salamat po sa inyong mga panalangin, salamat po sa inyong mga suporta, tulong pinansyal dito sa ating programa. Salamat din po sa mga patuloy na tumatangkilik ng ating libro, yung Pinoy Walking Bible, ang paglalakbay ni Brother Willie Santiago. Nandyan po sa libro na yan, yung mga nababanggit ko po sa programa, yung aking mga karanasan sa MCGI, yung mga maling turo na aking tinutulan, pinamalian. Nandyan po sa libro na yan. Malaking tulong po yan pagka kayo po'y nagkaroon ng kopya. Di na po kayo madadayan, di na po kayo maililigaw ng MCGI dahil po sa libro na yan. At sa inyo pong pag-avail ng libro, makakasuporta rin kayo para dito po sa kasalukuyang church project ng ating pagsasama-sama, ang tayo po'y makapagpalagay ng mga solar panel dito po sa ating bahay-sambahan. Salamat po sa inyong lahat. Good night and God bless.